Hindi ko po alam na birthday ni Pastor na yun. Ito lang ay tinikinto ng mga missionaries po na galing po sa Samar, yung sa amin. And natutuwa po sa kanyang testimony. Sa kanyang buhay. Sabi ko, Pastor, maginaran po kami, dati po ko ng pastor school at gusto ko pong mag-pray-kita. Hindi po pumunta sa malaking church para mag-hindi ng pera, hindi ko kailangan ng pera. Kailangan ko po yung Diyos ko. Yun po yung kailangan natin. Yung ating Diyos. So hindi na po ako magpapakatagal. Gusto ko po manihayahan yung attention po ng bawat isa. Dito po tayo sa Jeremiah muna. And then, after Jeremiah 1, verse 10, punta po tayo sa Lamentation. Verse 21. Ako na lang po mag-explain mamaya ng ibang verses. Jeremiah 1, may request everyone to please sayo po tayo as we honor ang ating Diyos at ating pagsabihan. We're reading this all together if you may. Jeremiah 1 verse 10, reading, begin. See, I have this day set over the nations and over the kingdoms, to rule out and to pull down, and to destroy and to throw down, to build and to buy. Lamentations 3, verse 21, please. Okay na, reading. Lamentation chapter 3, verse 21, reading. Begin. This I recall to my mind, therefore am I full. May God bless the reading of His word. Let's pray. Father, we are so grateful and honored, O God, na kami po ay inaunlakan nyo. Binigyan po ng pagkakataon na makalapit po in your throne of grace. Lord, these people, alam ko pong kilala niyo po sila. At kanyo ay nandito, boss. Kayo po yung aming boss sa aming buhay. Binigyan niyo po kami ng task because nagtiwala po kayo sa amin. Salamat po sa salita niyo. Salamat po sa presensya niyo. Salamat din po sa purpose niyo po sa aming buhay. And then also asking favor from people that as I deliver the word to them, please empower me. Use me as a channel of blessing to you. Salamat po sa lahat. Ito po yung aking samot dalangin. In Jesus' name, amen. You may be seated. So, thank you so much everyone, especially kay Pastor Jazz. Salamat po for allowing me to stand sa pulpito na ito. So, church, magandang gabi. I'm not so fully fluent in Tagalog. Kung magkamali man, patawarin niyo na po ako sa isa. It's okay. Nandito po ako para mag-aaral ng pastor school at privilege din makapag-aaral. Now, yung natin pong aralin, yung natin pong bibigyan ng pansin ay ito po yung pamagat, express your courage, pride, or your commitment
or your concern unto the Lord. O yung para simple lang natin, express your cry to the Lord. Sabihin mo na sa Panginoon, ano po yung ating mga, sabihin natin, mga hinaing. Di ba? Now, tayo po ay, we were called and commissioned to care and correct, just like Jeremiah. Na kung papansinin niyo po, ito po ay parehas. Pag sinabing lamentation, ito po yung cry of Jeremiah. Bakit po binasa natin yung Jeremiah 1, verse 10? Kasi pinakita ng Panginoon, sabi dito sa Jeremiah 1, verse 10, sabi dito, "See, I have this day set over the nations and over the kingdoms to root out and to pull down and to destroy and to throw down, to build and to plant." Malaking trabaho. Ito po yung ating task, mga kapatid. Whether you believe me or not, or whether magustuhan niyo po, hindi. May pinapagawa po sa atin yung Diyos. Oh. Meron po tayong task at kung papansinin niyo po kung sino po si Jeremiah, at first ayaw niyang tanggapin dito. Tingnan niyo po yung verses na before yung verse 10. Sabi ng verse 5 or 4, "Then the word of the Lord came unto me, saying, Before I formed thee in the belly, I knew thee. And before thou camest forth out of the womb, I sanctified thee, and I ordained thee a prophet unto nations." Mga kapatid, gusto kong sabihin sa bawat isa, kilalang-kilala po tayo ng ating Diyos. Wala pang gawain dito, hindi pa kayo nag-uumpisa, hindi nyo pa inisip na po tayo ng ating Panginoon. Ganun po halaga ang gawain dito. No. Hindi pa natin inisip ang Panginoon, ay inisip na tayo ng Panginoon. Oh. Sabi dito, "I have set thee, I have sanctified thee, and I ordained thee." Oh. Now, in verse 6, mga kapatid, sabi dito, "Then said I, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child." Isipin mo yun. Ito yung kanyang child pa ako eh. And sometimes ganyan yung ating mga reklamo. Bata ako, batang Kristiyano pa ako. Bulol pa nga ako eh. Nalala si Moses. Oh. Pero mga kapatid, isa na dapat po i-appreciate natin sa ating Panginoon. Pwedeng bata ka pa. Pwedeng sabihin natin may matanda ka na. Pero ang Panginoon, regardless of your status in life, He will use you. Gagamitin niya ako, gagamitin tayo for a special purpose. Special reason. Kaya nga, ngayong gabi dapat maunawaan ng bawat isa na yung buhay na mayroon tayo ay hindi lang po para maging successful po tayo, kundi maging purposeful po yung ating buhay. The Lord blessed me with a beautiful wife. Oh, maganda yung asawa ko. Oh, at meron po kami 5 anak. At ang tatlo niya ay may trabaho na po. Ang aking eldest ay nakapag-asawa ng pastor. Sabi ko na parang lugi ako sa investment. Joke lang ito, baka sabihin niyo sa kanya, diba? Itinanong lang ito, sabi ko sa kanya, gusto kong mag-asawa ka ng pastor. Amen. Nung makasal na parang lugi yan. Pero mabait ang Diyos.
Mabait si Pastor Chris. Amen. Nagsusulinin, parang si Pastor Justin. So mga kapatid, yung ating buhay po ay hindi lang po pinag-uusapan dito yung gusto mo. That's right. Gusto ng parents mo, hindi yung gusto ng Diyos sa buhay. Amen. Now, si Jeremiah, marami siyang sasabihin ko po sa iyo, hindi po siya, sa tingin niya, hindi siya worth it. But God is so good sa ating buhay. Sabi niya doon sa Lamentations 3, verse 23, it is the Lord's mercy that we are not consumed. Isipin niyo yun. Because His compassions fail not. They are new every morning. Great is Thy faithfulness. Amen. Amen. Now, dito po sa situation nito, yung distraction ng place nila. Kaya po, itong sinabi, Lamentation, grabe yung kanilang pag-iyak. Isipin mo, nakarating kayo ng promised land. Nagtayo kayo ng building. Maganda yung temple. Nasira yung temple. Pinalis kayo. Naging captive kayo doon sa Babylon ng matagal na panahon. Ang pag-usapan natin yung hindi lang yun, ito mas mahirap ito. Opo. Alam niyo po, gusto ko nga sabihin sa inyo, yung problems, hindi po siya wall for you to stop. That's right. It is an opportunity na makalapit ka sa Diyos na mayroon tayo. Amen. Alam niyo po, I am so thankful sa Panginoon because yung Diyos niyo dito, hindi po yung Diyos namin. Amen. Kasi kung magkaiba yung ating Diyos, kawawa kami. Nasa bundok kami. Oo. Kawawa yung mga missionary doon. Si Pastor Wilson, nandun sa minsan lang makalabas niya walang mall. Walang Robinson. Wala nga yata doon, Palawan eh. Yung Talaloro. Sabi ko, kung magkaiba pa yung ating Diyos, talagang kawawa kayo dito. Pero we thank God, mayroon po tayong Diyos. So the first thing or word na dapat po natin tandaan, why we express our pride sa Panginoon because He is our hope. That's right. Amen? Amen. Sabi ng Lamentation, this I recall to my mind, therefore I have hope. Mga kapatid, huwag niyo pong mawala yun sa isipan niyo, sa isip niyo, na we can hope in Him while weeping. Diba? Nararamdaman ka, umiiyak ka. Pero pwede po tayo umasa sa Panginoon kahit nasasaktan ka na. That's right. Sapul! Sapul! Pastor! Sapul! Ganun kabait ang Diyos. We can hope in Him while waiting. Amen. Diba, Pastor Josh? Yes! Preach on! Habang nag-aantay, mayroon tayong Diyos Amen. na alam niya na kailangan mo yan. Preach on! He is a master of your need. That's right. Oo. Sabi ni Paul, but my God shall supply all your need. Kung need mo yan, bakit naman hindi bibigay? Yes! Di ba? Preach on! Ganun yung kabait yung ating Diyos. That's right. Pag sinabi mo, but my God shall supply all your need, alam na alam ni Pablo na kaya isupply yung need po natin. That's right. Alam niyo po mga kapatid, what matter most sa ating Panginoon is our vertical looks. Oo, tandaan po natin yan. Mahalaga sa Panginoon kung the way we honor Him, the way we look at Him. Oo. Kasi pwede kang magsabi mo, Kristyano ko, pero very shallow lang yung pagiging Kristyano mo. Pag may problema, suko ka na. Diba? Nabasit ka lang ng isa, ayaw na nabasit ulit.
Wala, hindi ako tamaan. Birthday mo ngayon kapatid, oh. We can hope in Him while weeping. We can hope in Him while waiting. We can hope in Him while wandering. Amen. I remember when we sa wilderness, diba? We wandered in the wilderness. Pero, salamat Moses was there. Sabi ni Moses, mayroon po tayong Diyos. Mga kapatid, we serve a great God. Kaya, huwag niyo pong mamalitin yung ating Diyos. Amen. Oh. He is a great God. We serve a great God. Kaya nga peculiar tayo, sabi ko nito, we are His peculiar people. Kaya great din tayo, amen? Amen. Bless po tayo. So, yun po yung number one na papansin dito yung word hope. Pangalawa, the word observe. He observed or observes. Or He is an overcomer. So, yung ating Panginoon, siya po yung isa sa mga ginagawa na rin sa ating buhay, He observed kung paano tayo na-handle ng problem. Opo. Kasi, yung Panginoon, mayroong formula. Di ba naalala nyo sa Romans 5? Sige nga, pasahin natin para hindi nyo po maano. This is actually a formula para hindi po tayo malito. Kung may problema na dumarating sa ating buhay. Sabi dito, basahin ko na lang, 5 verse 2. By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God. And not only so, but we glory in tribulations also, knowing that the tribulation worketh patience. Pagkatapos, experience, after experience, hope. Amen. Formula yan. Hindi pwedeng basta-basta ibibigay na lang. Oo. Kailangan maintindihan muna natin yung tribulation. Kahirapan, di ba? Ngayon, pag maunawaan mo yon, yung tribulation, yung gagawin ng Panginoon sa'yo, yung pangalawang hahanapin sa'yo ng Panginoon is yung word patience. Sino na nakatanggap na ng certificate ng patience dito? Yung mabang patience, father, mothers. Mag-grade tayo ng 1 to 10, the highest grade is 10. Paano, ano yung grade mo na nabibigay mo sa sarili mo? Sa patience. Wow. Salamat para sa pagiging honest. 10 yung highest, 1 yung kanyang binigay. Actually, kahit mga pastor, maraming mga high blood na pastor. Oo, sasabihin ko kasi yun. Kahit nilalaro ko kami yung basketball at parang ito yung unbeliever na pastor. Oo, meron mga ganyan blood eh. Pastor ako sa palataya. Ano yun, sino marunong, sinisi ko. Walang pastor dito. Ganyan eh. Kaya po, kailangan mahalaga po yung patience. Right. Dapat pasensyoso po tayo. Anak tayo ng Diyos eh. Amen. Hindi ka lang anak ng parents mo, anak ka ng Diyos. Yung ating Diyos, ang haba ng patience. Iba yung pag-ibig. Sometimes yung ating formula, ganito. Sometimes ganito po. Like, you've been good to me, or I've been good to you because you've been good to me. Ganyan eh. That's right. Paano kung hindi ka mabait sa akin, magiging mabait ka? Kabato sa iyo. Yung Diyos po hindi. Iba po yung nature ng ating Diyos. Amen. May mga times na hindi kayo mabait sa Diyos, pero yung ating Diyos mabait pa rin sa atin. That's right. Amen. Oh. Kaya doon sa Lamentation, sabi dito, it is the Lord's mercies that we are not consumed. Because His compassions fail not. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen? Amen.
Magkasala ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad sa Panginoon. Pagkabukas, iba na. Pero kung sa nanay at saka sa tatay o sa kaibigan mo, nagkasala, pagkabukas, nandun pa rin. Di ba? Minsan, di nawawala eh. Oo. Kami may biruan kami ng aking asawa. Minsan, atake ni Satan kung kailan tayo papunta ng church. Minsan, ganoon talaga. May sinasabi ko, teka, lumalabas na yung sungay mo dito. Ano na natin yan, no? Mamaya na yung pagbalik natin galing sa church. Kaya mo na muna yan. Church, napakalaga po yung patience. Amen? Pag mayroon na tayo experience. After experience, yung inaasahan mo, basta, hope, di ba? Nabibigay ng Diyos yun. Oo. Ganun po tayo kamahal ng ating Diyos. It is of the Lord's mercies that we are not consumed because His compassion fail not. Number 3, mga kapatid, hindi lang po we hope in Him. Not only our God is an observant God, He observes sa ating mga reaction sa mga ginagawa. Our God, He is a stable God. Tingnan niyo po yung verse 23 ng ating text sa Lamentations. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Stable, di ba? Nature po. Natural po sa Panginoon yung pagiging mabait sa atin. Normal po yan sa Kanya. Sa atin, abnormal. Di ba, Brett? Oo. Ganun po kabait yung ating Panginoon. Stable po yung ating Panginoon. Kahit yung pagsuklay ng ating hangin, the air that we breathe every day, hindi siya sabi, patayin ko lang muna to. Ano kaya yung mangyayari sa'yo? Ang hirap talagang, kahit yung mga tao may sakit, diba? Punta ng hospital, magbabayad, parang ano lang, magkaroon ng hangin. Ganun po kabait po natin Panginoon. Huwag po natin kakalimutan, He is a stable God. Brett, mga kapatid, kung humingi po tayo sa Panginoon, hindi po ma-intimidate yung ating Panginoon. Oo. May humingi na ba sa'yo, sis, Brett, na anak mo na bigyan mo ako ng 1,000 everyday baon ko? Baka sabihin mo, laki naman. Sige, magsalita ka pa, sasampalin na kita. Minsan na-intimidate tayo. Pero yung ating Panginoon, hindi po siya ma-intimidate kung humingi po kayo ng malaki. Hindi siya makukonfuse, hindi rin siya ma-embarrass. Saan kaya kukunin ko ito? Laki naman ng hinihingi ng anak ko. Yung mga taga ng lugar dito. Oo. Malaking humingi sa Panginoon. Hindi siya sabi ng Panginoon. Laki naman ng hinihingi. Ang liit naman para ng palataya mo. Hindi po yung dahil ng ating Panginoon. Sabi ko nga, He is a master and yun. Ang kailangan niyo, bibigay yan ng ating Panginoon. Wala sa kulay, wala sa mukha. Oo, hindi sasabihin ng Panginoon. Teka, hindi ka mambagay. Hindi ka bibigyan. Oo, nialala niyo yung kay David? Hindi sinabi ng Panginoon, David, kung bihira, hindi ka magsundalo. Makikipaglaban ka kay Goliath. Hindi sinabi ng Panginoon. Oo, hindi na ng Panginoon yung puso ni David. Oo. Ganun po kabait yung ating Panginoon. Mga kapatid, kailangan mataas yung ating heart and intellect kaysa head and intellect. Kung gusto mo nang makabain ng protection ng Panginoon, yung secret is prayer. Kung gusto mo ng wisdom, magbasa ka ng Bible. No, wisdom. Nandito. Wisdom, study the Word of God, read the Word of God. But if you want to obey God's protection, pag nagbabiyahe mo kayo, especially yung magbabiyahe natin ng mga kapatiran, tinuro kasi ni Christ Jesus yan. Di ba yung Our Father, kasi nagpe-pray si John, di ba, is nagturo ng prayer.
Tapos sinabi ng ibang mga disciples, tinuruan sila dyan. Kami din, kaya may prayer na Our Father which art in heaven. Tinuro, deliver us from evil. So yung Kristiyano, dapat maging prayerful po tayo. Para hindi tayo madisgrasya sa biyahe, bago po tayo umalis, mag-pray po tayo. Lord, hinatay niyo po ako. Oo. Kung gusto mong maka-avail ng miracle sa Panginoon, di mag-fasting ka. Oo. Sabi ng Bible, Mark 9:29-27, this kind can comfort by prayer and fasting lang. Kung gusto mo ng milagro, sabi pa, miracles. Instead na kakain ka ng lunch, di ba? Mag-pray ka sa Panginoon, Lord, gusto ko na kong mag-asawa. I want miracles. Gusto ko po ng pera. Di mag-fast from food. Yung ating naging practice ng mga Jews na yung nilalagay na ash nila dito, yun actually yung ash, pinapaligo yan. Pag grabe yung nawalan ka, may mga bagay na nawalan, tsaka meron kang request sa Panginoon, gusto mo ibalik yun, isa sa mga practices nila. Na yung sackcloth na tusuot sila. Ito, simple pa lang ito, fasting pa lang. Very shallow po ito. Dapat yung Christian na gawin po tayo. Ganyan na ginagawa para sa Panginoon. There was a time yung aking anak, take ng parutsa. Sabi ni Papa, hindi po ako nakapag-review. Bakit? Ang mahal-mahal ng review, sis. Ng bar exam. Sabi ko na, papasa ka ng exam, hindi dahil magaling ka, hindi mayroon kang Diyos. May Diyos po tayo. He is the author and finisher of our faith. Iwala lang. Pag ano doon, pag-dosa ng sort kasama. Nung mag-asawa kay Pastor Chris, huwag mong, pastor yung mo. Huwag kang magiging mayabang dahil lawyer ka, tandaan mo. Yung head of the family is the man. Ganun ka sa asawa mo. Kaya I thank God, meron po akong mga humble na mga anak. Mga humble na mga anak. Kaya di po, ng mga anak dito ngayon, dapat observant po tayo sa ating mga anak. At dapat stable yung ating leadership. Sa amin po sa Samar, dahil kulang kami ng mga mall. Sabi ko na, yung wala tayong mall, pero marami tayong mga tao, mga kapulmol. Okay na yun. Activity namin, pag Monday, meron kaming Bible Institute. Siguro sa 7 days, isa lang yung wala kami na para sa Panginoon. Pagka Friday, meron ako sa aking family. Ginabay po study ko yung aking family. Nag-uusap-usap po kami. Tinatanong ko, kumusta yung pag-aaral mo? Kumusta yung pagbabasa mo ng Bible? Tinitingnan ko kasi, na-practice po namin, everyday magbabasa sila ng 5 chapters. Kaya yung namin, tinatandaan, halimbawa, ito, may pirma yan dyan, 8/6/24, meron nakalagay dyan, last year, at ngayong taon, yung mga, para malaman mo kung talagang may accomplishment ka sa Panginoon, meron kang goal. We fathers, dapat stable po tayo. Ako ayoko kung hindi po nag-church yung aking mga anak. Kahit may trabaho. Ngayon ako nasa Tisda yung pangalawa. Yung isa rin nasa isang hospital. Sinusunod ko yan. Kasi nasa Samar, nasa Tacloban. Ngayon, nakiharapan pa yung San Juanico. Hindi nakakadaan. So, just kami 6:30 po yung aming prayer meeting. So, 5 yung labas, 1 hour, nandun na lang sa Samar. We pray together. We stay together. The last but not the least, mga kapatid, we express our pride
our concern, commitment sa Panginoon. Because, anong sabi ko? Anong number 1? Anong sabi ko na anong number 1? Sige, malala natin. He is our hope. He is our overcomer. He is served. He is a stable God. The last but not the least, He is a trustworthy. Sabi dito sa verse 24, He is our portion. Amen? He is a trustworthy God. Alam niyo po, sa buhay mo natin minsan, kahit mga kapwa-pananampalataya, mga Kristiyano ay hindi mga trustworthy. Kaya, we're so blessed because meron tayong trustworthy na ating Panginoon. Kapag katiwalaan, amen? Hindi mo masasabi yung problema mo, Panginoon, kung hindi mo makinig. Kasi alam niyo po, ako, marami pong mga kalungkutan sa buhay. Nung magpastor ako kasi dating government employee po ako ng pagiging fund as supervisor for 16 years. Nung sumuko ko, naglikod ako sa Panginoon, Lord, mahal ko po kayo, I want to serve you in any way, any time, any day. Tinanong ko yung aking kapatid, dalawa lang kayong lalaki. Yung aking kapatid ay, ngayon ay nasa Tacloban City sa yung city engineer, parang officer, parang ganyan. Tinanong ko siya, Brad, magpapastor ako. Naku, gutom lang sa niyan. Alam niyo yung gutom? Sabi, merong barko doon na gutom. Pinalitan niya ng letter M, gutom lang siya, brother. Magpastor ka. Hindi yung parents ko. Hindi ka natutulungan. Okay. Pero nagtiwala po ako sa Panginoon. Hindi ko sinisira yung aking father, parents. Naging channel at blessing po ako sa aking parents. Dahil yung papa ko ay tinulungan ako sa ministry kasama. And God bless them, my mom and dad. Nasa Canada sila yun. Nagkasakit, I think at that time, hindi po sila graduate ng high school. Pero ang Diyos ay hindi tinitingnan kung ano yung tinapos mo ba. Nalala niyo yung sabi ng Panginoon kay Abraham, I will make thy name great, and thou shalt be a blessing. Naging blessing po ako sa kanila. Sabi ko kay Papa, kung gusto mo, bless ka ng Panginoon, sunod ka sa Panginoon, pray ka sa Panginoon, hindi ka sa Panginoon. Pray. Kahit may sakit, pinayagan ng Panginoon, maka-alis po ng Canada. Hindi po, nag-reflection sila. At, mga kapatid, nalala yung aking acrostic, ano number 1? He is our hope. He is our overcomer. He is a stable God. He is a trustworthy God. We express our pride and courage, concern, or commitment. Ano yung word na na-formulate natin? Ano yung word na na-formulate natin? He is our host. Yun po yun. We express our pride, yung mga problema natin sa buhay, yung ating concern, yung ating mga commitment. Because He is our host. Siya po yung may-ari ng buhay po natin. Ang plano natin, siya po yung mag-aano. Kaya mga kapatid, before po tayo mag-pray, may I request everyone to close your eyes, please. And meditate, sino bang Diyos sa buhay? Who is, sometimes, we have to think, sino ba tayo sa harap ng Panginoon? Sino bang Diyos sa buhay mo? Is He your hope or your job? Di ba ba't yung ginlalauman kung sa aming salita pa? O yung sarili mo? Kapatid, kahit anong gawin mo sa buhay, kahit anong hanap mo ng pera without the help of God, if you don't consider Him as your host in your life,
wala pong mangyayari sa buhay mo. You young people, everyone na nandito ngayon, meron ka bang hinihingi o hinihiling sa ating Diyos? Gusto mo ng miracles? Gusto mo ng protection? Since prayer meeting po ito, you pray ng personal prayer. I-present mo sa sarili mo sa Panginoon. Sabihin mo, Panginoon, salamat po sa pagiging host mo sa aking buhay. You are my hope. You are my overcomer. And I believe you are a stable God. And a trustworthy God. If you've done wrong to Him, say sorry, Lord. Sorry po. Lord, salamat po. Salamat sa kaarawan. Salamat sa buhay na mayroon po tayo. My dear brothers, wala po tayong dapat i-boast sa ating buhay. Wala po tayong dapat ipagmalaki. Let us be grateful na tayo po ay mayroong Diyos na mapagsasabihan po natin sa ating mga problema. Aren't you grateful? Grateful ka ba na mayroon kang Diyos? You talk to them, sabihin mo sa Panginoon, at this time mga kapatid, after ng ating prayer, personal prayer, tatawagin ko po si Pastor Jazz para ipag-pray po kayo, ipag-pray po tayong lahat sa ating mga gustong gawin natin sa ating buhay. Sa pagpapatuloy po ng ating pong panalangin, kapatid, sino ba ang Diyos sa ating pong buhay? Huwag po tayo magdalawang isip na lumapit sa ating pong Diyos, sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang ating pong Diyos na pinaglilingkuran ay tunay na tapat. Siya po ang Diyos ni Moses, Diyos ni Abraham, Diyos ng Israel, Diyos ngayon at bukas, na talagang hindi nagbabago, nananatiling tapat. Marami tayong pagkukulang, pero ang Diyos mananatiling maasahan. Habang natin nakayukot na kapatid, mga kapatid, mga minamahal, huwag po nating limitahan ang ating pong panalangin. Huwag po nating limitahan ang ating pong paghingi ng ating mga kailangan sa ating pong Panginoon. Sapagkat ang Diyos po ang nagmamay-ari ng lahat ng mga bagay sa mundong ito. At nais po na makita sa buhay natin, sa bawat isa, na mayroon po tayong malaking pananampalataya. Nawa, sa ating pong pagtagal na pagiging Kristiyano, nawa kasabay po nito ay lumalago ang ating pong pananampalataya. Tumitibay ang ating pananampalataya. Ang ating pong Diyos ay talagang Diyos na mawait at hindi po nagbabago. Patuloy po natin siyang purihin at pasalamatan sa mga kabutihan, katapatan na patuloy po niyang ibinibigay sa atin. Patuloy po natin purihin at pasalamatan ng ating pong Diyos, ang ating Panginoon, sapagkat hindi nagbago ang pag-ibig sa atin. Patuloy tayong pinagpapala, iniingatan sa bawat araw, binibigyan ng kalakasan. Patuloy tayong umasa sa Kanya, sapagkat kailanman hindi pinigo ng Diyos ang Kanyang mga anak. Salamat po, Ama, sa gabing ito. Salamat kay Pastor Alan na inyong ginamit upang kami po ay patuloy na turuan sa mga bagay na dapat po namin matutunan. Dalangin ko po aming Diyos na kami lahat po na naririto, na iyong mga anak, gamitin mo po para sa inyong kaluwalhatian. Use us mightily for your glory. Na talagang hanggang sa pagbabalik ng aming Panginoon Jesus,
kami ay matagpuan ng patuloy na naglilingkod ng matapat at buong puso. Banal na Espiritu, hinihingi ko po ng tulong, gabay, biyaya at kapangyarihan. Sapagkat wala po kami magagawa kung wala po ang tulong, gabay sa buhay po namin. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.